Muli pong nagbabalik ang memo. Habang patuloy ang pananalasa ng habagat, libo-libong maliliit na mangingisda sa iba't ibang bahagi ng bansa ang napipilitang ihinto ang kanilang hanap buhay dahil sa mapanganib na kondisyon sa dagat. Ayon sa pamalakaya, mahigit 100,000 mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales pa lamang ang apektado ng masamang panahon. Dahilan para manawagan sila ng agarang ayuda at contingency measures mula sa pamahalaan. Para pag-usapan ang epekto ng habagat, ang panawagan nila sa gobyerno at ang kanilang pananaw sa usapin ng West Philippine Sea. Makakasama po natin ngayon sa studio si Ginoong Fernando Hicap, National Chairperson ng Pamalakaya. Magandang araw po sa inyo, Kapando. Ay, magandang umaga, Willard, and Attorney Aid. Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Good morning, sir. Una po ay gaano na po kalawak ang naging epekto ng habagat, lalo na po sa kabuhayan ng mga mangingisda? Actually, malawak siya eh. Yung nabanggit lang natin, inilang mga particular na probinsya lang na apektado. Pero yung kabuuan yan, hanggang Bicol, Visayas, and Mindanao. Kaya apektado yan, no? At ang nakakaano dito, kasi natural yung habagat. Taon-taon naman nangyayari yan eh. Kaya nga dapat hindi tayo nabibigla dyan at dapat hindi tayo ganon. Ang problema kasi alam na natin yun eh. Ang isang problema, Attorney, yung nabaga tayo, tapos malaki yung epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil doon sa gira, no? Yung girang agresyon ng Estados Unidos sa Iran. Halos na-triple yung presyo. Kaya halos 50% ng mga mangingisda nun sa municipal yung napilitang humento dahil nga doon sa napakataas na lugi na talaga yung kanilang paglaw. Tapos mula February yun hanggang ngayon, no? Di pa nakakabawi. Tapos ngayon, pagpasok ng June, eto wala na naman ng mabagat. Hanggang ano yan, mahaba yan eh. Mula June hanggang aabot pa yan ng mga September to October eh. Bago mag-aamihan, di ba? Akala ko sasabihin niya isang problema, napaka-incompetent ng ating mga namumuno, ano? Actually, ganun mo masusuri, no? Incompetent talaga. Kasi, yan, diniretso na natin. Yung gira sa nila ng Estados Unidos at saka Iran, na apektado tayo, pangunahin yung mga maliliit na mangingisda. Kung hindi man, napakabagal, kakarampot yung nagawang tulong ng gobyerno natin doon sa mga mangingisda apektado. May contingency measures ba ang pamahalaan patungkol sa limbawa sa kapakanan ng ating mga mangingisda? Kasi like itong habagat na ito, gaano kalaki nakikita mong mga damage in terms of figures? And how is the government responding to this? Yes, meron naman yan, di ba? Quick reaction budget, may mga calamity fund. No? Maraming budget yan. Tapos yung fuel subsidy and support, actually, meron taon-taon, merong allocation yan. Kaya lang kakarampot. No? Yung isang problema natin, talagang hindi priority ng ating gobyerno ang interest, no? Kapakanan ng ating mga mangingisda. Halimbawa, yung epekto nitong gasolina, dahil hindi nakalaot yung mga mangingisda, ang pinakasolusyon ng BIPAR at ng DE, mag-import. Dahil magkukulang tayo ng supply. Pag ganun ang ginawa mo, lalong papatayin mo yung local industry natin, lalong malaki ang epekto sa aming mga malilit na mangingisda. Kasi yung may epekto nun eh. Bababa yung malagay. Hindi naman namin kagusto na bumaba yung presyo nung tumaas yung presyo ng huli namin. Kaya lang, napakataas ng gastos namin. Tapos mababa yung huli. Kaya lugi talaga. So, kumbaga, magkano na lang po ang lumalabas na take-home pay, kumbaga po, sa mga mangingisda? Sa ngayon, mga 50 to 100 pesos dito sa pagtaas ng gasolina. Kasi before, bago man itong gira sa Iran, ng Estados Unidos, 80% na nagtotal na gastos sa amin sa bawat paglaot sa gasolina pa lang napupunta. Ang problema pa ngayon, dahil nga doon sa epekto ng mga development aggression tulad ng reclamation, sa dredging, lumalayo na yung mga mangingisda. Kung dati-dati, nandun ka lang sa may bahagi ng gilid, ng dalampasigan ng isda, ngayon kailangan mo lumaot. Halimbawa ngayon, yung mga taga na butas, dinimolish yung tahongan dahil sa reclamation. Nangingisda sila ngayon doon sa bahagi ng Bataan, bahagi ng Mindoro. Napakalaki ng gastos, no? Mabigat, Pero ang pinagtataka ko lang, alam naman natin ang habagat, nangyayari yan taon-taon, mapipredict mo naman yung pagbabago sa panahon, Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sinasabi ninyo na magpahanggang ngayon parang walang paghahanda
Bakit parang kulang ba ng foresight ang mga namamahala o nagnanakaw ba kasi lang sila o nakafocus lang sila sa politika? Ano yung dahilan na base sa inyong karanasan? Bakit tila baga na meron pagkukulang? I'm not just talking about this administration. Yes. I'm talking Alam mo, about fair from a views. historical standpoint, lahat ng mga namumuno. Hindi talaga hindi priority dahil hindi rin niya priority yung interest at pakinabang ng mga apektadong sektor tulad ng maliliit na mangingisda. Wala talagang comprehensive plan, no? Ang kanilang plano masigit pa para mag-import Kung kulang yung supply dapat kung pangunahin na kinakampanya ng pamalakaya, dapat paunlarin mo yung lokal na produksyon para masiguro natin yung food security natin. 'Di ba? Pangalagaan natin yung ating pangisdaan para matiyak natin maging sustainable. Ang problema, yung programa nila for conversion and privatization, tulad ng reclamation, tapos mag-import ka, talagang hindi siya magsisilbi sa interest ng mga mayang Pilipino. At ito ay nagbibigay ng higit na malawak na isolation, demolition sa mga komunidad ng ating mga mangingisda. Ano ho, Kapando, ang hinihingi ninyo sa Department of Agriculture para matugunan ang inyong mga pangailangan? Ang immediate na kailangan yun, support yung production subsidy. Kasi hindi na nga makapalaot dahil nga doon sa nakaano na yung utang nila dahil dito sa napakataas ng presyo ng gasolina. Tapos may habagat pa. Kaya yun yung kailangan, production subsidy and support para mayroong makain sa pang-araw-araw yung ating mga mangingisda. Kasi yun yung pangangailangan ng ating mga mangingisda. Pag hindi nakalaot yan sa isang araw, ibig sabihin, hindi kakain sa isang araw yon. Kasi ang katangian ng mga mangingisda natin ngayon, yung paging survival, no? Yung lalaot sila para meron silang makain. Hindi tulad ng dati, lalaot sila, yung 2 araw nila sa isang linggo, pang isang linggo na nilang Para may konsumo. Ngayon, hindi na. Parang hand-to-mouth Hand-to-mouth existence. na Oo. yung kasabihan na isang kahig, isang tuka. Baka ngayon, 10 kahig na nga kung ikukumpara natin yung mga mangingisda. Para maitawid lang yung pang-araw-araw. Oo, Yes. napakahirap. Paano ba yung coordination halimbawa ng Department of Agriculture sa LGUs or even sa national government? Paano ba yan? Nag-meeting ba sila? Nag-uusap sila? Or sila mismo medyo magulo? Actually, magulo. No? Kasi yung mga LGU, pag nilapitan mo, nagkaroon kami ng dialogue sa mga LGU. Even sa BIPAR, no? Ang sasabihin nila, may budget, pero kakarampot naman yung budget, no? Ng gobyerno. Kaya hindi talaga ganun yung planado, walang comprehensive plan para resolve. Kasi taon-taon naman yan nangyayari, di ba? Pinumit. 2 lang naman ang sa atin, habagat sa kaamingan Kaya hindi dapat tayo nabibigla na hindi naman alam na natin kung paano. Kaya lang, hindi talaga nila priority. Oo. So yung Quick Response Fund po na sinasabing nasa 1 billion pesos, hindi pa po sapat yun. Ay, kakarampot lang yung mabibigyan mo yun. Kung ano natin yan doon sa registered fisher folks na 2.7 million, sabi ng BIPAR at PSA, sa 1 billion, magkano lang halaga nun? Kakarampot. Para mas malaki pa nga yung ninakaw sa flood control. Ay, napakalaki nun. Nasa trillion Nasa trillion. Nasa trillion yun Yun ang pinakamalaki. Tapos masama pa doon, Attorney Ed, dahil doon sa reclamation, kaya binabaha yung Malabon na butas and bagay ng yan. Tapos nagkaroon ng project na flood control. At nandun yung mga ghost project. Mabilis lang kasi napansin ko for several decades, problema yung reclamation sa area na yan. Sino ba may pakanalan yan at ano ang kadahilanan? Kasi parang yung impact sa environment, they do not even consider that. Yes, oo. Kasi wala nga consultation yun Tapos minadali yung pagbibigay ng franchise sa San Miguel Corporation para doon sa 2,500 reclamation hectares. No? At ninoon pa yan, panahon ng nasa COVID at naka-lockdown ng mga tao 2019. Kaya nga hindi kami nakapag-rehistro ng pagtutol dyan dahil doon sa minadali ng Kongreso at Senado. Yung ganon, yung madaling madali yung mga reclamation kasi ang nag-uusap lang dyan, local government, Sila lang, tsaka yung developer, yung reclamation, tapos yung PRA. Yung PRA, talagang buyang-yang yan, kahit tinayo yung Philippine Reclamation Authority, para tiyakin kung saan lugar mga dapat i-reclaim at ilako sa mga developer, no? Tapos yung ACC through DENR, wala naman nagagawa na yung DENR kapag aprobado na ng PRA at saka ng NIDA. So Kapando, kung karamihan sa mga mangingisda hindi na nakakapagpalaot,
Ano po ang sitwasyon nila at ng kanilang mga pamilya ngayon? Ano po ang kanilang ikinahahanap buhay? Yes, so yun ang nakakabagbag damdamin para sa amin. Kasi kung dati araw-araw kita nila para lang sa kanila, tapos hindi ka nakapalaot, talagang matindi yung kahirapan, no? Sanay ng mga pamilya ng mga mangingisda. Lalong-lalo na doon sa mga apektadong lugar nitong reclamation. Kasi dati-rati, kahit yung pang-ulam, makukuha mo doon sa gilid eh. Oo, no? Mga shells at iba't iba pa mga lamang dagat. Oo, naalala ko nga nung Pero ngayon, wala bata na. ako eh. Di ba, maglalakad ka lang doon sa May makukuha playa, ka na. Oo. may makukuha ka eh, no? Masag, hipon, shells, mga iba't ibang klaseng shells. Wala na yun ngayon. Kasi tinambak ka na. Kaya wala talaga silang kabuhayan ngayon. At yung iba, hindi ko naman pinipersonal yon. Yung iba talaga napipilitan na mamulot na lang ng pwedeng mabenta eh. Yung recycle na mga basura. Ganon. Yung iba, construction. Pero yung construction, hindi naman ganun kalawak na automatic. Pag naghanap ka ng construction, meron kang ma-applyan eh. Mahirap. Pasukan, wala rin eh. Kaya, yun, yung may mga anak na malaki na, tatanggap ng labada, manggagawa. Tapos yung mga nanay, ganun din yung mangyayari. At dahil Kaya, sa... oo. nakakaano yan. Tapos yung ganung sitwasyon, kapag nagkaroon pa ng nagkasakit, talagang matinding dagok sa pamilya. Kawawa naman. Tapos may domino effect pa yan. Tayo mga consumers na mahihirapan din na makahanap ng Inflation. supply eventually. Tataas ang presyo at inflation. Yes, so inflation. Actually, may mga pamilya mangingisda na 2 beses na lang Kumain, oo. tanghalian sa Kumbaga, persado silang mag-intermittent diet eh, no? Yes. Oh. Hindi- Ang ano hindi- nila sa umaga, tapos Oo. hindi pa ganun ka healthy yung kinakain nila. Kasi ang kaya lang nila, minsan noodles. Oo. Instant. Oo. Instant noodles. Minsan yun yung weird, ano? Kasi yung mga isda, pag nahuli nila, binibenta nila. Tapos ang Oo. kinakain nila mga noodles Oo, lang. kasi ang nangyayari dyan, Attorney Ed, may pambili kang bigas. Kasi iuulam mo yung huli mo. Kaya ang tendensya, ibibenta mo yung huli mo para may mabili kang bigas. Primary bigas eh. Para may pakain. Tapos sabi nila, kahit nga asin, pwede na eh. Yung ganun ba, yung pag-a-adapt, anong klaseng merong, di ba? Yung kalusugan ng pamilya. Magtungo naman po tayo sa issue ng West Philippine Sea. Kapando, tama ho ba na sinabi ng pamalakayan na hindi nito susuportahan o babakapan si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pasya ng China na iban ito at patawan siya ng sanctions? Yes, kasi hindi siya, yung ginagawa ni Secretary Teodoro ay hindi para doon sa paglutas ng sigalot natin sa West Philippine Sea, kundi nag-i-intimidate ito para mas pangpaigtingin, no? Yung issue ng away natin sa West Philippine Sea na ginagatungan ng Estados Unidos, no? Kasi yung ganong position ni Secretary Teodoro, nagpapabor yan doon sa plano at inalalako ng Estados Unidos, no? Na ginagamit yung issue sa West Philippine Sea para makabalik yung kanilang mga base militar through IDCA, maibalik yung mga kagamitang pandigma sa atin at magtayo. Pero ng conversely, hindi ba natin pwedeng tignan na ito ay ika nga sa ngalan ng soberenya, no? Kasi may arbitral ruling nga tayo ng 2016 and we won. So can we just say that he is basically asserting Yes. our rights? O hindi ba masama yun? Di ba okay naman? Ano kami doon, no? Dapat panghawakan ng gobyerno natin na So, anong mali niya? yung ating karapatan dyan at kinikilala sa international community, yung UNCLOS at saka itong 2016 arbitral ruling na naipanalo natin. No? Yung pagbabasura ng 9-dash line claim ng China. Ang ano natin doon sa diplomatikong paraan, dapat independent foreign policy. Dapat hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. No? Para hindi tayo magamit nung awayan ng dalawang malalaking bansa. So sinasabi Kasi mo ang tendensya, Tony, pro-US siya, sinasabi mo. actually, ganun. Kasi kinukontina mo yung China, pero yung ginagawa ng US sa mga mangingisda, na kapag naglunsad kayo ng mga joint military exercise dyan, no shield zone, no? Wala namang tulong sa mga mangingisda. Kaya walang pagkakaiba eh. Yung harassment, naranasan, yung intimidation ng mga Chinese Coast Guard sa mga mangingisda ng Pilipino, ganun din. Pero mabilis lang, hindi ba kasi may bullying tactic ang China? Hindi ba tama na mag-gravitate tayo sa Amerika kahit papaano? Hindi tayo masyadong maapi. Hindi naman kami sarado doon sa pag-alyado sa iba't ibang bansa to makuha natin yung support. Pero dapat hindi yung gamitin para mag-deploy ng mga military at maglunsad ng mga joint military exercise na mas lalong nagpapa-intensify
ng sigalot natin sa China. Oho. Nabanggit niyo po yung no sales zone na Yes. pinatutupad kapag may ganitong mga balikatan exercises. So paano ho naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda? Gaano po sila katagal nakatenga? Kumbaga? Yes, kung gaano katagal yung military exercise dyan, gano'n din nakatinggo sila. No? Hindi pili malaot. Sabi ko nga kanina, yung mga ngisda ngayon, pag hindi lumaot, hindi kakain. Kasi yung kanilang paglaot ay para lang may makain sa araw na yon. Kung inabot ka ng isang linggo dyan na walang bawal maglaot, di isang linggo kang hindi kakain. So wala pong compensation, sir? Meron din naman pero kakarampot. Kasi hindi lang kami yung apektado dyan, yung direktang mga mangingisda. Pati yung mga nagtitinda ng isda. Yung sinabi nyo karampot, magkano yung sinasabi natin dito? Sabi Bakit kulang? Sabi nung ilang kilong bigas, 5 kilong bigas, tapos Sa isang araw? isang pamilya. Isang pamilya. Di ba? Yung, pag nag-ano ka ng compensation, ano yung need sa isang pamilya sa isang araw? Dapat ganun. Di ba? Kasi, isang beses ka lang bibigyan, tapos isang linggo, saan ka kukuha nung... Kaya ligalig, saan ka kukuha nung papakain mo sa pamilya mo. Samantala, Pero kung ano yan, mas ang ano ko namin dyan, hindi dapat gamitin yung total kami sa joint military exercise kasi nag-intensify yan doon sa ano natin, yung tension sa West Philippine Sea ng China at saka ng Estados Unidos. pero matatagalan pa ho yata itong issue sa sigalot sa dagat. Ano po ang pangmatagalang solusyon na nakikita po nila? Pakiusap namin sa China, wag nilang iharas yung mga mangingisda. Hayaan nila, kinikilala namin, meron silang right to dyan, dahil may claimant naman sila dyan sa West Philippine Sea, no? Sa South China Sea. Pero hindi dapat yung mga mangingisda yung maging biktima, no? Dapat malaya, nakakapangisda yung mga mangingisda. Kaya ang panawagan natin sa China, respetuhin yung mga traditional na pangisdaan ng mga Filipino fishermen. Kumbaga wag na sila idamay dun sa sigalot. Kasi nangingisda kami para may mabuhay. Para kami mabuhay, para sa aming pamilya, para sa ating bansa na mayroong supply ng isda, hindi natin kailangan mag-import. Kaya tigilan nila yun. Tapos yung mga plano nilang mga reclamation, kasi ngayon meron na namang nakamataan daw sa report ng DND na merong tinatayo na dito sa Scarborough Shoal. Huwag na nilang gawin yun. Kasi lalong-lalo pa yung Scarborough Shoal, traditional fishing ground ng mga mangingisda natin yan. Tapos yan yung taguan ng ating mga mangingisda kapag mayroong masamang panahon na inaabot sila sa West Philippine Sea. Pag nakapasok ka sa lagon ng Scarborough, ligtas ka na. Okay. Hangin na lang yung mararanasan mo. Ituloy natin ang diskusyon na yan. Manatiling nakatutok. Magbabalik po ang memo. Nagbabalik po ang memo. Ano nga ba ang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong mangingisda? Makakasama natin live via Zoom si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chairperson or Spokesperson Nazer Briguera. Good morning po, Sir Nazer. Yes, good morning Willard, good morning attorney. Magandang umaga, Kapando. Ay, magandang umaga. Sir, una sa lahat, ano po ang pinakahuling monitoring ng BIFAR sa epekto ng habagat sa sektor ng pangisdaan sa buong bansa? Well, dahil nga po officially sinabi na po ng Pag-asa nung first week of June na officially ay pumasok na itong El Nino na sinasabi natin makakaapekto talaga sa ating panahon dito sa Pilipinas. Ayon sa monitoring natin, may mga lugar na talagang inuulan na, samantalang sa iba naman ay matindi yung tag-init or tagtuyot na nararanasan at ito naman yung sinasabi ng Pag-asa na dahil sa El Nino may mga lugar na talagang magiging malakas ang pag-ulan samantalang sa ibang bahagi naman ay magiging tagtuyot o talagang matindi ang init, Willard. In terms of numbers, sir, kumpirmado ho ba ng BIFAR na libo-libo talaga ang mga maliliit na mangingisda sa Batangas, Cavite at Zambales ang hindi pa rin makapalaot? We are in the process of consolidation nitong mga sinasabing numero na apektado ng matinding pag-ulan o nitong habagat. So yes, it's a work in progress para makita natin ng komprehensibo kung ilan talaga yung apektado nitong habagat, Willard. Bali sir, medyo curious lang ako.
Ano ba yung pwedeng agarang tulong na maibigay ng BIFAR? Ano? At saka, paano ang koordinasyon halimbawa sa mga local government units? Kasi di ba sa local government code, medyo devolve yung mga functions na ito. May interlapping ba sa pagitan ninyo or maganda ang koordinasyon ninyo? And if so, paano kayo makapagbigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi, attorney, unang-una, fisheries-based yung mga interventions natin na pwedeng ibigay. Pero sa ngayon, meron po tayong Memorandum of Agreement sa DSWD sa mga pagkakataon na may mga ganito pong kalamidad para po mas mabilis ang pagtugon natin, ang pagtugon ng pamahalaan doon sa mga apektado pong mga mangingisda. May pakikipag-ugnayan po tayo sa DSWD, no? Dahil sa mga ganito pong pagkakataon, masasabi natin na parang sila talaga yung frontliner pagdating doon sa relief operations, no? At pati rin po sa local government units, nakikipag-ugnayan po tayo. Usually po kasi samantalang hindi naman hindi naman natin sinasabi na hindi tayo papasok doon sa relief operations, ang BIFAR, pumapasok din po kami dyan, naglalaan din po kami ng resources kung kaya. Pero ang frontliner po, pagdating po kasi sa relief operations, ay itong LGU at ang DSWD, na sabi ko nga po ay nakikipag-ugnayan na po tayo sa kanila. May pakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Kunin lang po natin ang reaksyon ka, Pando. Ano po ang masasabi nila? Yes, oo. Smooth ba yung working relationship between these agencies? Alam mo, isang problema nga dito sa ano yan eh. Kasi immediate yung pangangailangan eh. Kasi kalamidad dyan. Yung kagyat dapat na tugon, no? Kung itong ang pagtaas ng presyon ng gasolina, na halos talaga 100% yung pinasahan, no? Ng mga mangingisda, kakarampot lang at tumal pa, no? Yung nabibigyan. Dito pa sa mga kalamidad kung pupunta pa yung mga mangingisda doon sa DSWD para magreklamo o humingi ng tulong, ang isang problema diyan, dadaan ka sa local government. Yung local government yung mag-endorse sa'yo, no? Para doon sa beneficiary. At yun ay nire-recognize. Karamihan dyan, political patronage Kung sino yung malapit sa local government, yun Sila lang nabibigyan. Oo. Oo, Sir Nazir, kaugnay ho niyan, meron ho bang, kumbaga, emergency fund na pwedeng ma-access para po kagyat na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mangingisda at para kahit papaano ay maskip yung LGU sa proseso dahil baka nga napupolitika ang proseso? Yes, siguro bago ko sagutin yung tanong na yun, Willard, just a reaction kay Kapando doon sinasabi natin na baka mapolitika yung pagbibigay ng listahan sa ating mga ahensya ng pamahalaan na may kagyat na suporta pagka ganito pong may kalamidad. Unang-una po, meron po tayong komprehensibo ng listahan, yung tinatawag natin na FishR, yung registration po ng fisherfolk sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin na ibinibigay sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangailangan ng listahan para po masiguro natin na lehitimo ang nakakatanggap ng suporta ng pamahalaan. Hindi po ito nanggagaling sa LGU. Meron po tayong sarili nating database, ang BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Although ang listahan po na ito ay may access din naman ang LGU, pero pagka sa mga pagkakataon po na kinakailangan ng list of beneficiaries, ang ginagamit po natin ay ang FishR. So kung sino lang po yung rehistradong mangingisdang apektado, yun po ang natutulungan. Doon po sa tanong na ano po yung emergency fund ng BIFAR sa mga ganitong pagkakataon, unang-una po, wala pong calamity fund ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang meron pong calamity fund ay ang Department of Agriculture, no? Sa mga pagkakataon na kinakailangan natin na mag-request, ginagawa naman po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yan, na nagre-request po tayo sa Department of Agriculture. Sa karanasan naman po natin ay kaagad naman na tumutugon ang DA, no? So in fact, ang isang halimbawa niyan nitong nangyaring crisis nga sa petrolyo. So dahil sabi natin kahit may existing na fuel assistance yung BIFAR, nakita ng DA na mas kailangan palawakin. So tinap nito yung tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk at nadagdagan ng 1 bilyon yung pondo para doon po sa pagbibigay ng suporta sa mga mangingisdang naapektuhan po ng krisis gawa ng sigalot dyan sa gitnang silangan, Willard. Sir, di ba parang sinasabi mo ba na hindi responsibilidad ng BIFAR ang pagbigay halimbawa ng ayuda dahil sabi mo nga ang pondo ay hindi nanggagaling sa inyo.
Ganun ba yung tamang pagtingin dito? At magpasalamat tayo because BFAR is trying to do what it can to help. So ano ba talaga yung usapin ng jurisdiction na limbawa sa pagbigay ng ayuda? Paano kayo nakipag-ugnayan sa LGU? Kung sinabi natin may pondo sa Department of Agriculture, how do we go about consolidating, pulling together all these resources? Attorney, hindi tayo umiiwas doon sa sinasabi natin na pwede natin gawin. Ang sabi nga natin, hindi tayo napiprevent nung existing dynamics. Kung may mga resources na matatap tayo, dahil may regular programs naman ang BFAR, yun ang ginagamit natin para matulungan ang ating mga mangingisda. Ang sinasabi lamang po natin, may mga institutional dynamics na sinusundan natin, pero hindi po ito nagiging hadlang. Sabi ko nga, ang DA po bukas po yan kapag halimbawa may kahilingan sa BFAR na kailangang madagdagan ang resources para makatugon ang hensya sa pangangailangan ng mga mangingisda, ginagawa po natin yan. Although sinasabi nga natin na ang BFAR pumapasok doon sa recovery and rehabilitation kapag may mga kalamidad, pero hindi natin tinitingnan yan hadlang. Pag may mga relief operations, nag-mobilize po tayo, nag-utilize din po tayo para makatulong. In addition to the existing arrangement natin sa mga frontliners na government agencies like po ng DSWD at ng DOLE. Kasi meron din po tayong tinatap sa DOLE yung tupad program nila. Just for example, may nangyaring itong pagsadsad ng barko dyan sa Region 1. Ang tinap natin ang DOLE para habang hindi nakakapag-pangisda yung mga apektado ng oil spill dyan sa Region 1, yung tupad program ang tinap natin para matulungan natin sila. But again, the BFAR mobilizes its own resources, utilizes its own resources para po matulungan natin ang mga apektado mangingisda, attorney. Siguro kunin ko lang yung opinion nyo. Number one, satisfied ka ba dito sa efforts ng BFAR? Kasama na rin natin yung DA at saka local government units. At kung hindi, anong problema ba kasi talaga? Actually, hindi, attorney. Ano yan? Actually, ito, halimbawa, yung 2025 budget ng DA, kaugnay doon sa fuel subsidy, sabi nila, para maibigay kagyat doon sa mga mangingisda na apektado ng pagtaas ng gasolina dahil sa giran ng US sa Iran, ang covered lang sa mga mangingisda, kulang pang 15,000 na mabibigyan. Tapos 3,000 daw yung maibibigay, doon sa kulang-kulang sa 15,000 mabibigyan. Kung merong PSA report na FishR, na registered na Fisher Fox, 2.7 million, ilang porsyento lang yung 15,000? Tapos yung 10 billion na budget para sa yung nabanggit ni spokesman ni Nasser, 10 billion yon farmers and fisher folks at mga manggagawang mga magsasaka. Kung hindi ako nagkakamali, mga 45,000 lang ang mga mangingisda yung mabibigyan. Pero mabilis lang, napansin ko lang parang ang laging reaksyon ng pamahalaan mula pa noon hanggang ngayon, parang pagbigay ng ayuda kapag may problema. Ito ba, band-aid lang o ano dapat talaga ang maging programa para hindi tayo umabot dito? Band-aid talaga yung solution. Sabi nga namin, hindi namin kailangan yung suporta at tulong Pangalagaan lang natin yung pangisdaan, lalong-lalo na yung municipal fishing ground. Tiyakin natin yan na ipara sa amin lang. At hindi dapat tinatambakan yan ng reclamation at iba pang mga development. At kaya namin kumunin dyan sa municipal fishing ground na yan, yung pangangailangan namin. Hindi namin kailangan ng tulong Bilang tugon dyan, Sir Nasser, ano po ang maaaring ibigay na pangmatagalang plano ng BFAR para mabawasan ang epekto sa kabuhayan ng maliliit na mangingisda itong pabago-bagong panahon at pati na rin yung pagtaas ng presyo sa krudo? Yes, Sir Willard. Siguro na-miss lang po yung mga datos na lumabas ni Capando. Capando ngayon po ay nasa 97,000 na po yung nabibigyan natin ng assistance doon po sa fuel assistance po natin. And then yung gamit po yung karagdagang presidential assistance for farmers and fisherfolk nasa between 27 to 30,000 na po yung nabibigyan natin na assistance po dito po sa nangyaring crisis nga. Now, doon sa question, ano yung pangmatagalan? Well, sinasang-ayunan ko po si Capando, long-term solution talaga. Kailangan mapangalagaan natin yung yung lugar pangisdaan na siyang source ng kabuhayan ng ating mga mangisda.
Kaya po ang BIFAR ay nagsusulong din ng mga conservation measures para mapangalagaan po natin ang ating karagatan, yung tulong po namin sa mga local government units sa maigting na pagpapatupad po ng Batas Pangisdaan ng Pilipinas para masiguro natin na nababantayan ang ating karagatan. Yung mga conservation measures like closed fishing season, isinusulong po din natin yan. Now, doon sa questions, like paano pag may mga crisis, may mga responsive tugon po tayo dyan. Yung tinatawag natin na National Payaw Program, Lambaklad Program na hindi masyado nangangailangan po ng fuel yan. Kasi like payaw, may pupuntahan silang permanenteng lugar para hindi na magpaikot-ikot pa. Yung Lambaklad, ganun din po, sa malapit lang, passive curfew ito na pinupuntahan ng mga mangisda para hindi po sila lalaot ng malayo. Nandun po kung saan pumapasok yung mga isda sa lambat. So isa po ito sa mga teknolohiya na ginagamit natin para makatugon sa mga ganitong sitwasyon. Pagtungkol po dun sa social protection, we are now actively coordinating with social protection agencies like Pag-ibig, like SSS. Ito po yung mga ahensya na nakipag-ugnayan tayo. And mabanggit ko lamang po, no, para na rin po sa kaalaman lahat, nasa pilot implementation na po tayo nung tinatawag natin na parametric insurance. Nasa 14,000 mangisda po ang ano ngayon nakasalang para sa pilot implementation. Ang kagandahan po nito, proactive measure po. Hindi magbabase yung insurance doon sa damage assessment. May pre-defined situation po tayong sinusundan na tinatawag natin na trigger. For example, sunod-sunod na 5 araw na masama yung panahon, katulad nito mga habagat. So yung tinatawag na trigger. So pag hindi po nakapagpalaot ang mga mangisda, makakatanggap sila ng 500 pesos per day na compensation or benefit sa pamamagitan po ng parametric insurance na to. Pero kailangan may trigger. Kailangan po talaga predefined yung sea condition na for the next 5 days, ganito yung magiging sitwasyon ng dagat ayon na rin sa mga weather forecast natin. So ito po yung pilot, pero pagka po ito ay matagumpay nakita natin, magiging malawakan po ang pagpapatupad nito para po yun nga, makatugon tayo doon sinasabi ni Kapando na kailangan proactive measure ang gagawin natin para sa pagbibigay ng proteksyon para po sa ating mga mangisda, Sir Willard, Attorney, and Kapando. Sir Nasser, pasok din ho ba sa parametrics ng insurance kapag hindi makapalaot ang mga mangingisda dahil sa harassment ng China sa West Philippine Sea? Weather-based po itong parametric insurance, no. Ano po ito sa panahon po ito, hindi po saklaw nito yung mga tinatawag natin na human indoors factors pagdating po dun sa balakid sa pangingisda. Okay. Well, dyan naman po sa issue ng West Philippine Sea, meron din po tayong programa dyan on-site na pamimigay ng fuel doon sa mga mangisda, lalo na po dyan sa Scarborough Show. Lahat po ginagawa natin para po matugunan ang mga ganitong uri ng sitwasyon. Sir Nasser, alam po natin na nagde-deploy din ng assets ang BIFAR dyan sa West Philippine Sea. Kumusta ho ang sitwasyon per your latest monitoring? Well, wala naman sa ngayon na sitwasyon tayong latest report tungkol sa aggressive behavior katulad ng mga napapabalita sa mga nakaraan. Pero just the same, patuloy po ang pag-establish natin ng presensya kasi naniniwala po tayo na mahalaga yung presensya doon sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Una, para maramdaman ng mga mangisda na may presensya doon ang pamahalaan. Pangalawa, isa po itong pamamaraan para wag nating tuluyang isuko yung ating karapatang soberenya dyan sa West Philippine Sea dahil sabi nga natin, dapat nandun po yung presence, hindi nawawala yung presensya ng pamahalaan dyan. Maraming salamat po sa inyong oras, spokesperson ng BIFAR, Nazer Briguera. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito. Kapando, brief reaction po sa naging panayam natin kay Sir Nasser. Yes. Natuwa ka ba? Sa mga insurance narinig na- mo? Actually, kailangan talaga ng mga mangisda. Parang maganda naman yung mga sinabi nila. No? Oo. Bago ho yun, ano po? Mga calamity. Bago Bago po. yun. Oo. Kaya lang ang isang i-assess mo doon, kaya ba? Kasi galing sa bulsa ng mangisda yun eh. Di ba? Kukunin. Kung gobyerno yung magbibigay ng insurance namin, bakit hindi? Pero kung galing pa sa mga mangisda yan, paano kakayanin ng mga mangisda Yung premium, na kulang na nga? oo. Yung premium na monthly na hulugan mo, di ba? Para makaka-avail ka noong Wala pa bang detalye itong Actually, patungkol ngayon dito? ko lang narinig Paano yan yung na premium merong payment?
Baka naman manggagaling din sa kanila. O kung galing sa lagyan, welcome, no? Tulong yan sa mga mangingisda. Pero dapat hindi, dapat buo, lahat mabigyan, no? Yun nga, yung isang malaking dyan, tanong, talagang makikita mo na makakarampot pa rin talaga yung tulong. Kasi kung 2.7 million registered fisher folk based doon sa PSA, registered PSR nila, tapos wala nga 100,000 yung kalahating Paano? yung bagang nabibigyan ng benepisyo, kulang. Kaya mas ang panawagan natin, para hindi tayo naghahanap sa panahon na mayroong mga ganitong kalamidad, tiyakin talaga natin yung pangisdaan na napapangalagaan para maging sustainable. Dapat si bato na lang yung hinahanap natin, ano? Oo, Yung mga bagay na to, hindi na. Isa pa problema namin, yung mga mangingisda ngayon, Willard and Attorney, maliban dito sa napag-uusapan natin problema, ang balakid pa sa mga mangingisda, dahil nasa under ng management ng local government yung mga 15 kilometers. Kapag hindi ka registrado sa kanilang munisipyo, bawal ka. Kaya Ayun maraming lang. mga mangingisda na nahuhuli at ang kaso nila illegal entry. Kung baka sana hindi ka tanggap-tanggap yun, na municipal fishing ground ka, within the municipal fishing ground ka, tapos ang kaso mo pa illegal entry, para kang alien, di ba? Sa sarili mong dagat. Ito yung mga kailangang i-reform, no? Kasi mas parang kung malaya ka nga nakapangisda, halimbawa sa Manila Bay, gano'n na yung huli mo, kung dito ka na lang pwede mangisda, kung saan ka registered. Mahirap naman. Oh. Di ba? Iba-ibang mga bato nag-uumpugan sa kaso nila at sila ang naiipit Kami ng yung mga biktima isda. Tapos sasabihin ng local government, Willard, bahagi ito ng aming preservation at pangangalaga. Tama yun. No? Yung aming pamamaraan at gamit sa panghuli ng isda ay bahagi ng preservation. Kasi ito yung tiyan namin Tiyak lang namin na kukuha kami ngayong araw para may makain kami. Bukas, lalaot kami para may makain kami. Yan yung siguro namin Kaya hindi dapat ituring na kami yung kaaway. Kaisa niyo po kami sa panalangin na masolusyonan at matugunan ang mga issue. Maraming salamat po sa inyong oras. Pamalakaya, Chairperson Fernando Capando Hicap. Maraming salamat. Salamat po.